Sa ating napakatalino at napakalinis na presidente, meron po siyang binitawan at meron siyang paninindigan. Siguradong sigurado po ang ating presidente na si BBM, Budol-Budol Marcos. Pasok! Siya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. Tingnan mo to si Marcos, ha? Alam mo, ang tagal nating sinisigaw doon sa aming programa sa SMNI at dito rin sinisigaw ko na kailangan magbigay ng komentaryo si Marcos. Hindi siya pwedeng tatahimik lang. Pero nauunawaan ko yung kanyang mga adviser kasi pinatatahimik siya dahil lahat ng lumalabas sa bunganga nito nalalagay sila sa alanganin. Ha? Ang dami ng kapalpakan nito eh. Anyway, nabitag po siya. Nabitag natin. At ayan, nagsalita na. So buti nga. Pero sa bawat salita niya, talagang nagbumuka talaga siyang walang alam. Okay? Kasi, tingnan nyo ito ha. Instead na nagsasalita siya at inaayos, kasi it is a fact. Kahit si Kimbo, nakakampi ng pinsan mo, na tao ng pinsan mo, inamin may blank items. So, dapat yun, ginagawan mo ng paraan, inaayos mo, at dapat ikaw ay nagiging leader. Una, hindi mo na nga ginawa yun, tapos pangalawa, sinasabi mo pa na parang kinukonsinti mo yung mga pagsisinungaling ng ibang mga congressman at ng ibang senador dyan na walang blank items. Paano maaayos ang Pilipinas kung ang leader ay katulad nito si Marcos? May kriminal na ginawa, may pagkakamali, inamin na, kinukonsinti pa ng presidente. Saan pupunta ang Pilipinas ngayon? I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Tingnan mo. Okay. Ang style pa nito si Marcos, isisi sa iba. Yung utak niya at saka yung utak ni Ortega parehas lang. 'Di ba? Halatang halata, hindi nila kayang magbigay ng argumento at ipagtanggol bakit may blank items. Ang sinisisi patungkol sa Duterte. Parang si Ortega, ang sinisisi si BP Sara. Sila ba ang may gawa ng blank items in the first place? Buti nga, may nagsasalita doon sa pagkakamali diyan sa BICAM na yan. Marcos, dapat nga natutuwa ka. Ano ka ba talagang klaseng presidente? Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, Saglit ha. Ako naguguluhan talaga dito kay Marcos. Ako napapatanong, sino kaya ang nag-a-advise kay Marcos? Marcos, makapangyarihan ka. Ang dami mong pera. Ba't hindi ka man lang kumuha ng iyong political advisor? Kasi ang dami mo nang pinagsasabi, lalo kang nayayari. At yung mga pinagsasabi mo ay talagang sablay sa katotohanan. Wala bang nagpapayo sa'yo, Marcos? Asawa mo, abogado eh. Dapat humihingi ka ng payo sa kanya. O baka naman mamaya, pati yung asawa mo, wala ding alam. Yan. Anong klase ka? Abogado, walang alam. wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Sergeant Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality.
It will, I don't know why Wala daw silang nilabag na batas at constitutional yung nangyari. Marcos, alam mo ba yung nangyari? Baka wala kang alam. Ito problema natin, Marcos. Baka salita ka ng salita, wala kang alam sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Saan ka ba nagpupunta? Ha? Araw-araw ka bang gising, wala ka bang tulog? O tulog ka ng tulog, wala kang gising? Tapos namulat ka, ay, presidente ko, magkomentaryo ko. Kasi yung mga komentaryo niya talaga parang parang out of this world. Parang wala siyang alam. they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. Dagdag pa ng Pangulo, wala ngang blankong item sa 2025 national budget. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Damn blank items. I cannot find those damn blank items. Muntik ako malaglag sa... Ito yung nagsasabi na walang blank items. And this is the same man na nagsabi na walang armas na pumasok sa KOJC siege. Ito yung tao ni isang armas, sinabi niya, walang pumasok sa KOJC. Kahit itanong mo yung tao mong si Torre, ang daming armas. Ito po yung sinasabi ko. Si Bongbong walang alam sa nangyayari. Ahay ka ba? Hindi po kita pinagbibintangan, ako yung nagtatanong lang. Pero daig mo pa yung pagkalutang ni Lenny. Wala kang alam. I mean, this is totally, completely ignorant person. May iba kasi yung bobo eh. Iba yung talagang wala siyang alam sa nangyayari. Isipin mo, walang blank items daw. Hindi daw niya mahanap yung blank items. Inamin na nga ni Kimbo may blank items. Saan ka ba nagpupuntang planeta, Marcos? Nagpunta ka ba sa ibang planeta ng 2 linggo at tapos bumalik ka ngayon lang, hindi mo alam, kaalam-alam sa nangyayari sa Pilipinas? Is this the person na magtataguyod ng mga Pilipino? Is this the person na magtataas ng ekonomiya ng Pilipinas? Ni wala siyang alam sa nangyayari dito sa ating bansa. All the more, wala siyang alam sa damdamin ng Pilipino. Yun ang problema nating malaki dito sa mama na ito. Alam mo, Marcos, kung gusto mong makatulong sa Pilipinas, ako suggestion lang naman. Hindi kita pinipilit. Ako yung nagsasuggest lang. Baba ka na dyan kasi wala ka talagang alam. Sinong loko-loko bukod sa'yo ang magsasabing walang pumasok na armas sa KOJC siege? And here you are again doing the same stupidity, Marcos. Hindi ko pagkakatiwala ang bansang Pilipinas sa taong ito. Nagkataon, hinalal ka at nabudol mong ibang tao. Pero Marcos, tulungan mo naman ang Pilipinas. Grabe itong tao na ito. Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriations 4,000 pahina binasa niya. Wala siyang nakitang blanco. Act. Pero hindi niya raw makita ang tinutukoy na blank items. Tanga. Hindi po siya sinasabi kong tanga. Bobo. Hindi siya bobo. Walang alam. Hinahanap mo kasi sa GAA. Ang sinasabi nilang blanco sa bike cam. Yung sinasabi mong sinungaling si PRRD ay tungkol sa GAA. Ang sinasabing blanco ni PRRD, ni Ungab at ni Atty. Vic ay sa Bicam. Alam mo, eto yan ha. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ito si Marcos o talagang tanga or talagang nililigaw ang mga Pilipino. Kasi ito nakikita kong estilo. Huwag po tayo magpapagulo doon.
Dahil hindi nila kayang ipagtanggol yung blank items na yan, ginugulo nila yung facts. Ramdam na ramdam at kitang-kita natin doon sa mga speech ni Chis Escudero, nililigaw nila. Etong Young Guns, nililigaw nila ang issue, ang sinisisi Duterte. Si Drilon ang sinisi Duterte. Pero sa bandang huli, ang sinasabi niya, ito ang pinakakurap. So sa madaling salita, para hindi maintindihan ng taong bayan, nililigaw nila tong sitwasyon. And are you at the same page, Marcos? Yan din ba ay nililito mo ang taong bayan? Or sadyang tanga? Or nagtatanga-tangahan ka? Ganito po kasi yan. Para dun sa mga maikling paliwanag lang. Ito kailangan ko pong ulit-ulitin. Nang sa ganon, maipaliwanag natin sa ating mga kababayan. Kasi darating at darating. At yan po ang kumakalat na mga nagsasabi na mga politiko ang style na gagawin nila, guguluhin nila yung facts. Okay? So ipaliwanag ko lang mabilisan. Gagawa sila ng budget. Pasisimplihan ko as far as I can. As much as I can, pasisimplihan. Gagawa sila ng budget na pagkakasunduan ng Kongres, ng mga congressman, ng mga mambabatas, at ng mga senador. Okay? Ngayon, kini-question pa nga yung BICAM na yan kasi pagka hindi nila mapagkasunduan, ang magdidesisyon yung mga mangilan-ngilan na BICAM members. Patungkol ito sa budget. Okay? Naiintindihan po natin. Patungkol ito sa budget. Ang nangyari po, blanco. Blanco yun, pinirmahan ng mga ilang senador at ilang mga congressman. Karamihan ng mga congressman na pumirma ay ito ay ang mga best friends ni Tambaluslos. Ang mga pumirmang mga senador ay hindi ko maintindihan kung kakampi ni ni Marcos. So blanco 'yon. Nung dumating sa presidente, yun ang GAA na pinirmahan niya. Yun na po ang batas na budget. Ganun lang kasimple. Ang tanong, from blank, sino ang nag-fill up papunta sa presidente? Kasi ang illegal doon, hindi pwedeng fini-fill upan, hindi pwedeng magblanko. May kasalanan at dapat makulong yung nag-fill up noon. Naiintindihan? Kasi yan, dapat, bawat budget ay pinag-uusapan ng dalawang Kongreso at Senado. Hindi ka pwedeng naglalagay lang dyan dahil gusto mo. Hindi dahil ikaw ay si Tambaluslos. Hindi dahil ikaw ay si Lisa. Kung sino o magkano ang gusto mong ilagay dyan, ilalagay mo. Dahil yan ay pinagdedebatihan ng upper at lower house. Congressman at mga senador. Naiintindihan. Sinong loko-loko? Sinong makapangyarihan ang nag-fill up nun? Yun ang may alsa demonyo. Yun, malamang-lamang ang planong magnakaw. Nagigets nyo na. Eto si Marcos, kumpleto ng kumpleto. Tanga talaga. Ang kine-question nga, sino nag-fill up bago nakarating sa'yo, Marcos? Ano ka ba talaga? That they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng Justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 20... Kaya nga katangahan yung sinabi niya na nagsisinungaling si PRRD. Hindi po pwedeng magkaiba kayo ng sinasabi. Ako talaga may duda ako. Nakasabwat ni Chis itong si Marcos Naginugulo lang yung facts. Pero at the back of their mind, alam naman nila may blank items. Nililigaw lang yung tao. 25 budget dahil sa umano'y blankong items. Nagbabalita mula sa frontline. Ano sinasabi nito? Sinasabi ni Marcos. Malaki problema natin dito. Alam mo kung bakit?
Paano i-stop ang pag-usad ng gobyerno? Wala silang paraan pag hinusgahan ng Supreme Court na unconstitutional yung budget. Paano ang gobyerno, paano ang Pilipino? Yun ang palusot ni Marcos. Sabi niya, wala. So sa madaling salita, para sinasabi niya, wala tayong wala kaming paraan dyan. Ginusto niyo yan eh. Parang ganon. Hindi po, Marcos, mali ka. Kasi gagamitin yung budget last year. Nakikita niyo yung problema dito? Paiintindi ko sa inyong mabuti po. Pwede namang gamitin yung last year kasi yun, legal po. Ito ngayon, unconstitutional. Illegal. Pati nga yung BICAM, kine-question pa rin eh. In any case, pagpalagay natin, okay yung BICAM, at naging unconstitutional tong budget, pwede namang gamitin yung budget before. Ayaw lang netong mga ito. Alam nyo kung bakit? Mag-e-eleksyon. Kaya pinaglalaban nilang mabuti yan. Lumaki yung budget na doon saan meron silang pwedeng pagkuhanan. Yung kung saan nagiging issue yung ayuda. Naintindihan nyo? Ang tagal ipinaglaban yung ayuda. Doon merong budgetan doon. Nawala last year or nadagdagan from last year. Kailangan nila ngayon. Ngayon nila kailangan, hindi next year. Kasi ngayon ang eleksyon. Kaya kita mo, ayaw nilang aminin may blank items. Kaya lang, binuking na sila ni Kimbo. Umamin, yung kasabwat nila. Andun ngayon ang problema nila. Paano nila ngayon ipagtatanggol? Style number 1, ibalik sa Duterte ang sisi. Style number 2, guguluhin nila yung facts. Para makuha pa rin nila yung budget at magamit sa vote buying na ayuda for election. Yan po yan. Kaya tayo nagkakagulo dito. Dapat ito ay makarating sa mga maliliit nating mga kababayan. Itong problema na ito. Ang ganda nung paliwanag ng interview namin kanina sa Banateros program kay Attorney Vic. Ang sabi niya, parang ganito ang kanyang pagkaka-explain, okay? Not exactly, not verbatim, pero parang ganito. Ang sabi niya, halimbawa, merong asosasyon ng mga jeepney drivers, tricycle drivers, at may pera sila dyan, may contribution sila bawat isa dyan para magagamit nila sa kanilang asosasyon. Papayag kaya yung mga members na blanco yun? At kung sinong demonyo o Poncio Pilato lang ang maglalagay ng budget doon, kung magkano ang gusto niya. Mga jeepney drivers to. Mga tricycle drivers. Hindi papayag yung mga yun. Kahit sa inyo, sa association ninyo, may contribution, may pera ang grupo, may pera ang asosasyon, diyan sa homeowners association, diyan sa subdivision nyo, diyan sa condominium nyo, o kung saan man kayo nabibilang, kahit sa mga PTA. Meron, di ba? Papayag kayo, blanco yun. Saan gagastusin ang pera? Basta blanco yan. Tapos pipirmahan ng presidente. Tapos na. Teka muna. Blanco yan eh. Tapos pipirmahan ng presidente, hindi natin napag-usapan yan. Dapat kasali kami sa usapan patungkol sa budget. Sinong gustong magnakaw ng pera natin na bigla na lang na blanco at may nagkaroon ng numero dyan? Pinirmahan pa ng presidente. Anong hokus-pokus gagawin nyo? Anong magic-magic ang gagawin nyo dyan? Naiintindihan? These are simple groups. These are simple communities ang ginamit kong halimbawa. Hindi papayag na basta-basta na lang kayo maglalagay ng budget. Saan nyo gagamitin yung pera namin? Naiintindihan? Ilang libo lang yun. Ito,
We are talking here about trillions of pesos. Pera ng karamihan ng mga tao na wala na nga makain sa isang araw. Kung kumain man yung iba dyan, parang naka-diet, parang naka-intermittent fasting, once a day. Puro pa kanin. Tapos, hindi malalaman ng taong bayan paano kayo nagkaroon ng ganyang amount. Sinong nag-decide niyan? Ang nagdi-decide dapat niyan yung buong body na representative ng buong Pilipinas. Naiintindihan po natin. Malaki problema natin dito sa blank items na to. At pag hinayaan natin ito, uulit-ulitin. Kasi they are in denial. Itaga nyo sa bato, pag lumusot ito, at tumigil tayo sa kakaingay nito, next year, may blank items ulit. Mag-iingat po tayo. Ganyan po ang garapal sa pera. Hanggat hindi nakukulong, hanggat nakakalusot, palaki ng palaki ng palaki ang kukurakutin. Tingnan nyo ang mga politikong kurakot. Nakakalusot kasi. At habang nakakalusot, nag-i-increase ang appetite ng mga buwaya. Mas lalong nagugutom. Hindi na pwede ang maliit na nanakawin. Ganyan po kasimple lang yan. Pinagugulo nila. Para ano? Pera.